Mga kababayan, nabuo na po bilang isang tropical depression ang low pressure area po na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon po at sa latest update ng Pag-asa, ito pong tropical depression ay meron pong international name na Haishen. Meron po itong lokasyon sa ngayon na 1,275 kilometers east of Eastern Visayas. Tinataglay naman po ang hangin na umaabot po sa 55 kilometers per hour at meron pong pagbugso na umaabot sa 70 kilometers per hour. Meron naman pong pagkilos sa itong tropical depression pa west-northwestward sa bilis po na 30 kilometers per hour. Ito pong low pressure area na to mga kababayan ko ay tatawagin pong bagyong Josie kapag pumasok po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod po na mga oras. At sa ngayon, akikita ito na may tsansang maging malakas na bagyo dahil po ang habagat o southwest monsoon sa may kanlurang bahagi ng ating bansa ay may tsansang palakasin pa o magkaroon ng rapid intensification. Ito pong tropical depression. Aalamin natin kung saan po ang mga direct ng lugar na maapektuhan nito. Dahil nga po itong tropical depression, kung makikita ho ninyo, ang kanyang radius o yung lawak nito ay medyo malawak, no, or mas malawak po yung nasasakop. Kaya ang tsansa na unang mga lugar na maapektuhan nito ay ang parte po ng Eastern Visayas. Mahahagip din ang tropical extension po ng tropical depression o banta ng bagyong Josie at silangang bahagi po ng Mindanao. Gayon din, magkakaroon ng dobleng epekto ito, ang habagat plus ang panibagong bagyo na nasa labas po ng ating bansa. Ngayon naman, ang sinasabi natin, kailan ba ito papasok po ng ating Philippine Area of Responsibility? Sa pinaka-latest forecast po ng Pag-asa, within the next 24 to 48 hours ay mataas na ang tsansang pumasok ito sa parte po, no, ng Eastern Visayas bilang isang tropical storm category o category 2 po na bagyo. Ito naman ay hindi naman nakikita na magiging typhoon o super typhoon category, pero kinakailangan po natin maging alerto at maging handa. Magkagayon man, meron pa rin tayong forecast weather condition. Bukod po kasi dito sa tropical depression, aktibo din ngayon at malakas ang epekto ng habagat o southwest monsoon sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Sa area po ng Metro Manila, sa may Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, kasama po ang Western Visayas, Zambales, ang Bataan, Tarlac, kasama po ang Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, ang Batangas, Rizal, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, kasama po ang Romblon at Palawan, ay makakaranas po ngayong araw po ng Lunes hanggang bukas po ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil po sa habagat o southwest monsoon. Ang area naman po ng Luzon, the rest po ng Visayas ay patuloy din makakaranas ng maulap na kalangitan with isolated rain showers or thunderstorms dahil sa habagat o southwest monsoon. Ito pong habagat ang ating pangunahing weather system ngayon. At kapag nakapasok na sa mga susunod na mga oras, itong panibagong bagyo na may international name na Haishen at tatawaging bagyong Josie ay mataas ang tsansang mas lumakas pa. Ito na lumakas sa category 3 hanggang Category 4. Ang Category 4 po natin is typhoon category. Sa nalalabing bahagi naman po ng Mindanao, ang mga lugar ho dyan ay apektado ng tinatawag ho natin na localized thunderstorms. Kapag nakapasok na sa loob ng Philippine Area of Responsibility within the next 24 to 48 hours, ang tropical depression, mataas ang tsansa na ang trap or extension ng hangin ng bagyong ito ay makakaapekto dito sa silangang bahagi po ng Mindanao and mas maapektuhan ng Eastern Visayas. Kaya yung mga lugar na binanggit ko, mag-ingat po sa banta ng mga pag-uulan, tulad po ng habagat at gayon din mag-ingat sa banta ng paparating po na bagyo. Gayon din po, no, ay naglabas ang Pag-asa na tinatawag ho natin na heavy rainfall warning. 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan ngayong hapon po hanggang bukas ng hapon ang mararanasan pa rin sa Ilocos Sur, kasama po ang La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan. Dahil po yan sa umiiral na enhanced habagat o southwest monsoon. Ang mangyayaring senaryo dito mga kababayan, kapag mas lumakas etong tropical depression o bagyo na nasa labas ng ating bansa o banta ng bagyong Josie, ay mas lalakas din ang epekto ng habagat o southwest monsoon sa kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Muli, yan po muna ang ating pinaka-latest na update sa lagay ng ating panahon. Manatili po tayong ligtas at mag-ingat sa ating mga lakad ngayong araw ng Lunes. God bless po sa inyong lahat.